Yung maliit namin kalabaw mga kaprobinsya, oh. Anak ni Jen. Hindi po siya mailap. Jen! Psst. Ha! Galit siya sa atin. Akala niya kunin natin yung anak niya. Hello. Yung sungay, oh, lumabas na. Psst. Yo, Jen. Subukan natin na dalhin si Jen sa kabilang area mga kaprobinsya para makakain ng mga damo. Pero tingnan lang natin kung sumunod ba yung anak niya. Pasto natin siya doon. Yan. Sumunod lang yung anak niya. Ha. Doon natin dalhin. Mukhang ganahan siyang kumain dyan. So, dyan lang muna siya. Na-miss niya yung kumain ng damo mga kaprobinsya. Puro dahon lang ng tubo yung pinakain sa kanya. Malusog naman yung anak niya, oh. Kasi tumayo siya agad nung nakita niya na umalis yung nanay niya. Napapasin po namin sa aming kalabaw mga kaprobinsya. Mukhang sipalo talaga yung tatay niya. Kasi naging itim yung kulay niya, oh. Tingnan niyo po. Yan, itim, tapos yung liig naging itim. So, malaki ang posibilidad na sipalo yung tatay. Shanghai ang tawag po sa kanya. Tingnan niyo po yung liig niya, oh. Yan, pati yung buna naging itim din. Tapos yung mga binti niya malaki. Nagbago yung kulay niya. Abangan natin to sa sunod ng mga buwan. Baka maging itim yung kulay niya. Hindi na siya pure palo, pero Shanghai po ang tawag sa kanya. Ganado si Jin kumain ng damo. Yung ulo niya maitim. Tapos yung liig. Tapos yung nasa ilalim ng kanyang liig. Habang lumalaki siya, parang unti-unting nagbago yung kanyang kulay. Obserbahan lang natin yan sa sunod ng mga buwan. Jen, ubusin mo yung damo, ha. Mamaya bigyan ka naman ng dahon ng tubo. Nagmukbang si Jen ng damo. Nakakaalo tingnan. May langka na daw na hinog. Paano kay kanon ko daw niya. Marami na pong bunga na nakuha namin sa aming langka dito mga kaprobinsya. Kahit maliit lang na puno. Wala pa na post na ako. Ano rin mga harot taning kalata. Pikpikan ko daw. Hinog yun. Kaya subos di pa na hinog. Pero sa simana marang hinog na pula. Ayan sa prek, kasalong prek. Ayan, sapa, tagsako. At ka ba juga ini ro? Ito, hini ha? Flower mo prek. Ayos dalaw lang siya lang dito.
Ha? Ano masyot? Gas. Hindi ay masyot? Oo. Ay, paano? Kasunod ba? Sundod. Nakunin mo ito. Karoon nga po sa buto lang. Sige. Ubong ah. Kaya si Palo doon. Ah! Good job! Diyan Wow! Tinog! Wala DJ baho no. DJ daplis no. Napakasarap sa langka namin. DJ. Amoy pa lang mga kaprobinsya. Matamis na. Bochike! Pagyod! Wadyo ka. Minus ka muna tag nang ka. Di ita ko kagawa na eh. Yung iba namin kalabaw oh. Dito pa sa lubluban. Andito si Rambo, si Bugoy, si Tisoy. Galigid-ligid pa oh. Si Paula. Si Paluma. Si Paula mga kaprobinsya. Nirigla na po. At sa tingin po namin, mukhang malapit na yan maglandi. Kung sakaling maglandi si Paula, yun. Ipa-i na natin. Yan po si Paloma. Lumaki na si Paloma. Hindi dahil na siya oh. Sana na yung kalabawa. Gusto niya magpahimas ba? Si Paloma paglapitan natin. Tumigo agad. Hindi lang to isang business na ginawa sa atin. Si Paloma hindi pa namin nakita na niriglas siya. Sa ngayon si Paula pa lang. Inakala nga sa iba natin kasama dito na naglandi na daw si Paula. Yan. Paula. Yung pangalan sa ating kalabaw, halos magkahawig lang. Paloma, Paula, Palo. Yung mga magandang klase natin kalabaw. Pagkasirpanit mga kaprinsya, yung luag ka iba. Mukhang malaking kalabaw to pag nasa isang edad to. Kung lalaki lang yung ganyan kalaki, tapos dalhin dun sa stockyard, hindi na bumaba sa 50,000 yung presyo. Basta ganito ka gwapo o kagandang kalabaw, basta lalaki lang. Isa sa ating mga pangarap dito, mag-produce tayo ng kalabaw na galing sa EI. Sa ngayon, 3 yung babae natin kalabaw dito na kami yung nag-alaga. Pang-4 yung anak ni Jane, babae yan. 4 yung lalaki. May nagsabi po, may nag-comment po sa ating video na dapat daw mga babae yung inalagaan natin, hindi lalaki. Kasi yung lalaki pagdating ng 3 taon maibinta lang natin. Hindi katulad sa babaeng kalabaw na pag umabot ng 3 taon manganak daw. Ang masabi ko po sa comment na yan, depende po sa gusto niyo. Pag gusto niyo yung babae, no problem. Pag gusto niyo ng lalaki, okay pa rin, goods pa rin yan. Pero dito sa atin, may mga lalaki tayong kalabaw. Kasi yung mga lalaki, sila yung tagahila ng karusa. At malakas sila maghila ng karusa. Tapos, pag puro babae, may time po na mabuntis yung mga babae. Hindi po natin pwedeng gamitin pag buntis sila. Ang mangyayari po, baka makunan. Kahit paulit-ulit ating pakasahan at hindi mabuntis. Katulad ni Jin dati, na-experience po namin yan. Nung wala kaming lalaki dito, ang kalabaw namin si Jin at si Cara. Pinakasahan namin si Jin, pero araw-araw namin pinahila ng karosa si Jin. Araw-araw namin pinatrabaho. Ang nangyari po, lagpas 1 taon namin na hinihintay. Inakala namin na buntis siya, pero hindi pala siya nabuntis. Dahil palagi siyang pinatrabaho namin, palagi siya naghila ng karosa. Ngayon na pinapahinga namin, kasi bumili tayo ng mga lalaking kalabaw, nakapahinga si Jin. Ngayon nagkaroon na ng resulta, nanganak si Jin. So yan po ang masabi natin, depende po sa gusto ng tao na mag-alaga siya ng babae. Kung mag-alaga siya ng kalabaw na babae para breeding, pwede. Kasi sabi niya doon sa comment sa ating video na mas maganda daw pag babae kasi pwede din natin gamitin sa pagtrabaho. Totoo naman yan, pwede, pero hindi sa lahat ng panahon na pwedeng gamitin. Katulad ni Jin ngayon,
na may anak siya na maliit, hindi pwede na pahilain siya ng karosa. Baka mabinat or mabungkat sa Bisaya pa. Yan. So, kami dito, may babae kaming kalabaw, may lalaki din. Para yung babae, magkaroon siya ng anak. Tapos, yung lalaki, yun po ang tagahila ng aming karosa. Tagahakot ng kumpay para sa aming mga alagang baka. Lalo na yung si Palo. Si Palo, napakalakas po ni Palo. Psst. Psst. Uy. Isa to sa ating mga lalaking kalabaw na palaki natin dito. Psst. Galit siya sa akin, oh. May ugali. Ganun talaga, basta hindi po tayo mismo yung palagi nagbibigyan ng pagkain sa kanila. Medyo matapang. Pero wala yan. Parang naglalaro lang siya. Psst. Psst. Ha? Undo gani. Labaw ka lang. Kala mo kabayo ka? Maganda din sa akin si Rambo mga kaprobinsya. Kasi mataba. Gusto niyo tumakbo? Sige, takbo. Akala mo takot ako sa iyo? Gusto ko pang tumakbo ka. Sila paglayat po. Sige, takbo. Iyon ni pasakay. Naitroma ni kalabawa. Sige, buglot-buglot ni ilong ane. Kalabang ini. Ha? Naitroma ni kay. Wah. Wah. Yan po ang katawan ni Rambo. Gwapong gwapo. Si Limer, pinakain ang Copramel. Gwapo kayo doon, sabi ka magagawas. Lento ka dyan. Busin mo yan, Limer, ha? Unfeed. Umaak. Yung mga kapatid niya andun sa kulungan. Ini malakas kumain ng Copramel. Ito na ikata ko niya upuan. Ano may kaon ba? Lalaki po yung kabin na ito mga kaprobinsya. Anak sa ating blackwood. Tatay niya si George.
Marami siya kinain, no? Sige. Busog siya, oh. Ngi. Busog na? Ngi. Lumapit yung kanyang kapatid. Suot na po mo. Busog na siya mga kaprobinsya. Oh. Me. Ngayon na bagyot. Ayaw niyang kumain. Si Palo naman yung pagkainin ng Copramel. Good boy kani si Palo. Tingnan natin kung maubos ba yan ni Palo. Tawa-tawa naman ka na ako. Huwag panungay ha. Wah. Si Palo, maganda din sakyan. Malapad yung likuran niya. Pero baka tumakbo, tapos malakas si Palo. Tapos maningkalo, manikuba. Delikado pa, baka matamaan yung binti natin. Yung rayos namin, pagkargahan ng tubo, yung kumpay, kahit gano'n pa karami yung ikarga namin, kayang-kaya niyang itakbo. Ganun si Palo. So ang sistema po natin dito, kailangan po natin na may dalawang kalabaw na mga malalakas, katulad ni Rambo at ni Palo. Sila yung patagalin natin dito. Basta mabait lang sila. Pero kung sakali nanuwag na o nanungay na, yan po ang delikado. Baka maibinta natin sila ng maaga. Wow. Kaya hindi tayo magpupiyansa sa ating mga alaga. Baka testingan na lang sungay ba. Ubos yung kan oh. Pagkamili pala. Okay, ubos na. Tama naman yung inatake niya. Yung liig ni Palo. Malaki. Parang liig niya ni Pugi dati. Kanina ayaw niyang lumapit oh. Ayun, lumapit siya sa atin. Gusto niya makipaglaro di ay. Babae po ito mga kaprobinsya. Pangdagdag to sa ating mga babae dito. Lumabas yung nanay. Nagsilibasan din yung anak niya na 4. Magluto kami ng sinigang ngayon. Magkuha kami ng batman doon. Ang atong manibo. Kapoy mo kanibo. Ha? Kapoy kani ang atong. Buat lawas. Sarang po na. Wala pa ako ay eh. Tikling. Uy. Nahulog yung mga bunga sa. Nung pumunta ko dito mga kaprobinsya. Napakaraming bunga sa ating batuan. Ngayon, ilan na lang ang natira. Nahulog siguro.
Okay, ayaw kay na yung mabara. Kaya hinog bo? Kunang pula ko no, hinog ko ng pula bo. Bako ni pula na. Oo. Malaki na yung batwa namin dito. Ka, huwag i-harvest yung bunga habo. Maka-kwarta kitag minilyon na talaga. Dahil kaysa? Nangaratok ako kabog ba. Mabot ra? Dako ang puling sakong isa. Pila mo ko ang dahil. Pila makuha ni mo? Huwag ka? Abot ra 15 ka baok? Gwapo ay na hagdan sa umamunga ni harbiso na kami. Biyahe na to at Cebu. Udah guys. Pero sa tao lang ang bunga rin sa. Di na mabaog. Tara. Tingnan po natin yung ating mga tanim dito. Yung ating mga sitaw. Oh. May mga bulaklak na. Ang taba po sa ating mga sitaw dito. Uy, yan po mga kaprobinsya. Oh. Akala ko bulaklak lang. May mga bunga na pala. Yan. Next week, pwede na yan. Pwede na yan gulayin. Ito po. Pakadali lang. Basta may itanim tayo, may anihin kung may swerte. Yan. Maraming bunga. So, may mga bulaklak na rin. Maraming bulaklak. May mga bunga na rin dito. Goods. Mataba. At yung kaguko, wow. Ihalo natin to sa ating lulutuin na tinulang manok. Wow. Dali kayo. Yan. May sira. Yung isa natin sili dito, parang kuan siya, espada. Yung mga talag-ason ba, yung ating mga talong, may mga bulaklak na rin. Pati yung ating kalabasa, pero gidahon-dahon, puro dahon yung kalabasa natin. Kakaunti lang yung bulaklak. Tingnan natin kung makaharvest ba tayo sa ating kalabasa. Yung okra namin, may mga bunga naman na pwede harbisin. Hindi tayo sigurado, tikman lang natin mga kaprobinsya. Maganda talaga pag may mga tanim tayo. Yung mga talong natin, mga bulaklak pa yung nakita natin, wala pang bunga. Ito yung binigay na buto ni Sir Paul Perez. Galing to ng USA. Pero hindi lang nabuhay lahat yung mga buto na pinula namin. Yung langka namin ang masarap. Napakabango po sa aming langka na nakuha ngayon. Basta balutin lang namin ng sako. Hindi po masayang yung mga bunga ng aming langka dito. Maghilaw pa ni Bo. Lingay na pinarang ko anak. Kagilaw pa siya pero tamis ra. Lingay siya. Lugar ni mama. Ay nahabis na. Ay nagtago. Wala, kaya pa.
Ay, hilaw. Pero kahit hilaw, pwede. Pwede pa rin. Oh, hindi oh. Goods na mga kaprobinsya oh. Yan. Ka, dami natin ka na ito. Ano? Pagkuan? Silaw? Ilaw, tayo na yun na. Kasi may katanong anay. Ka, dami kayo. Mamaya naman yung ating langka, yung tirahin natin. Sinuha ko to kasi sayang, baka wala natin naman oh. Ano to? Tuwaan yun? Ah. Nakain ka belum iwan eh. Bilhin nyo. Kalmi ano eh. Ano isa? Wala yung uhaw? Dagan di kay tubig. Kayo. Dagat ng utan. Tulo. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung ulam namin oh. Manok. Sinigang. Yan. May paklay pa. May kambing. At yung langka, yan ang pinakamasarap. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Nangka mga job. Napalo na magbunga kuat. Dihan naman ito busa? Bat-bat? Ikas laman boy. Kayong hinawag ko ba nito? Lamin ang hinog. Ito ma? Ah. Asin kayo. Dami ngay asin mo ano ba? Tapos lang na yung tamis. Tayo. Gata. Bawa pa biya sa puston yun, nangka. Gusto niyo siya. Kaya puslan siya. Ano yung tasa? Yung patumahin kong ganito. Ano ba yan? Kagag mo. Aga mo yun lang. Yung iman yung kubadak. Di ba? Ata dumi halaw dong. Ata dumi ata. Ini agli na, kadi mo kalato. Ano ka nagpapanukin? Ako nagtrabaho. Dito ko lang tayo. Dito ko umulay dito. Kasi una yung danigar din yung muntag. Kasi una yung danigar. Ako. Pag di ka naman sa trigo, bapal pa niya. Ito yung kaga ha. Sige ka. Ligo.
Migod. Saya may makakas ng pambuhulay. Da. Awa ka ba? Kaya nalagyan ako dito. Mga karaan sa amin. Isa kaan. Nangga kay kaon. Ngayon, ano yung una? Hindi ay. Kung kayo unang kaon ng buntag ng mga prutas. Balabi o pagkakasudaan. Diba? Budget lang. Budget nito. Ito tamalos krokos ha. Ubali na ito. Hindi ko kwa. Iya. Atat na tayo. Ano? Makuman. Pan. Dulo, di ginhawa. Ginhawa ba?